Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos kung sa anong mga aksyon maaaring ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. If Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Not only servicemen, but even a Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Defense Summit sa Singapore. Dati nang sinabi ng Pangulo na pwedeng i-invoke ang MDT kapag napatay ang isang sundalong Pilipino sa mga pag-atake ng China. Pero sabi ngayon ng Pangulo, basta may madamay na ordinaryong Pilipino ay pwedeng gamitin ang MDT. Iginiit ni Pangulong Marcos na walang atrasan pagdating sa soberanya ng Pilipinas. May legal na basehan daw ang Pilipinas para ipagtanggol ang teritoryo nito. Bago ang kanyang keynote address, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister at Presidente ng Singapore. Tinalakay niya ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng ekonomiya at kalikasan. Gayon din ang pangangalaga sa kapakanan ng nasa 200,000 OFWs sa Singapore. Binanggit ni Prime Minister Lawrence Wong na posibleng magka-interes ang mga negosyanteng Singaporean sa New Clark City. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.